Isang magandang hapon po or magagabi sa inyong lahat. Latest weather update po muli tayo ngayon. Pero bago po tayo magpatuloy, palike and subscribe po, no? And pahit ng notification bell para mamaya po ma-update ko ulit kayo sa latest weather update natin. So as of now, ang nakakaapekto po sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay shear line po, no, na tumama po sa eastern section po ng southern Luzon po. At northeast monsoon naman po na nakakaapekto sa ilang bahagi po ng Luzon. And as of now, meron din po tayong binabantayan na active LPA dito nga po sa may bandang Kanluran. Makikita nyo naman po sa ating pinaka live radar via zoom.earth, no? Makikita nyo po ito, 30 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin. And as of now, wala po itong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas. Pero hindi po natin inaalis yung mga posibilidad na posible po itong maging banta dito nga po sa ating Philippine Area of Responsibility kapag pumasok siya. So update po tayo sa lugar po na mga tinamaan po ngayon ng shear line, no? Yung update po sa panahon natin sa ilang bahagi po ng Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Biliran, Northern Samar at Eastern Samar po, no? Ang kondisyon po ng panahon diyan maulap po hanggang sa maulan ngayong hapon at expected po natin na hanggang gabi magkakaroon ng pag-uulan. So ngayon po, no, yung Northern Samar po apektado pa rin po ng pagbabaha, hindi pa po humuhupa masyado yung katubigan natin dahil nga po sa shear line nung nakaraang araw lamang sobrang lakas po ng pag-uulan, rainfall shower, mga localized thunderstorm po ang tumama. So daig pa po nito ang isang super typhoon kung titignan yung mabuti dahil malakas talagang epekto. Minsan ang mga typhoon, super typhoon, isang bugsuan lang na malakas. Ito po tuloy-tuloy ang pag-uulan. Kaya nga po lagi kong pinapaalala basta mababang lugar po, linisin po natin yung mga kanal, yung mga estero dahil doon po talaga umaagos or dumadalo yung mga tubig para pag may bigla ang pag-uulan po, hindi po magkakaroon ng pagbabaha, makakadaloy na maayos ang ating mga katubigan. So dapat maging handa po tayo, number 1 po yan. Pangalawa, mag-ingat din po yung matataas na lugar dyan sa may bandang Northern Samar, no? Dahil nga sa hindi pa natatapos ang pag-uulan dyan, nakakaranas pa rin ng ating mga kababayan ng malakas sa pag-uulan. Mag-ingat kayo sa banta po ng landslide. Yung mga landslide prone area, iwasan po ninyo, lumayo po kayo doon sa matataas na mga kabahayan. Posible kasing pag lumambot yung lupa, hindi po natin masasabi ang sakuna at mga aksidente. At tulad na lamang po ngayon, wala naman tayong sama ng panahon or mga active LPA na nakapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero it doesn't mean na hindi tayo maghahanda, no? Ngayon po yung best way na para maghanda tayo at paghandaan natin kung sakaling magkaroon ng mga bagyo or pag-uulan, naka-ready po tayo sa bawat oras. Kasi minsan ang ating mga kababayan, nagre-ready lang sila kapag alam nilang may typhoon, may super typhoon, may malakas sa bagyo, doon lamang sila naghahanda. Pero pag wala namang bagyo, no, or update sa Pag-asa, wala pong ginagawang paghahanda. Anytime po, anumang oras, mainit pa ng panahon, wala mang bagyo, maghanda pa rin tayo at laging maging I'm ready sa bawat posibilidad. So ngayon po, no, mag-ingat. May mga lakad po ngayong hapon hanggang sa gabi. Ugaliin pong i-check ang lagay ng panahon, magdala ng jacket, payong o kaya naman po kapote. Paulit-ulit ko po yung nire-remind sa inyo, mga kaibigan, dahil napakahalaga po na alagaan natin ang ating kalusugan. And please, pakishare po ito, no, sa ating mga loved ones, palike, subscribe, and pahit po ng notification bell para kada upload po natin ay manonotify po kayo sa lagay po ng ating panahon. Maraming salamat po sa inyong suporta at magandang gabi po sa inyong lahat.